Tayo nagbabalik po dito sa Kaitan in Action. One of my favorite portions of the show. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Pakinggan natin. Aray ko. Ayan, Kuya Alan, Ate Pia, may napasa po kasi ako. It's about nag-viral na yung proposal na 299 na engagement ring. Ang tanong ko lang po, kailangan po ba may minimum na halaga po yung sing-sing? Yes or no? Yes. Talaga po? Malaki ang minimum. Talaga Kailangan ko ikakasal ka, may minimum commitment. Kahit ano sabihin mo, kahit anong batas, di ba? Natural law, kailangan may commitment ka. So in that sense, yung presyo, walang minimum. In fact po, ang sing-sing ay simbolo lang sa kasal. So kahit wala kang engagement ring, kahit wala kang wedding ring, pwede kang ikasal. Thank you po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, tanong ko po ganito. Kasi yung pamangkin ko, plano ng pakasalan yung jowa niya this year. Kaya lang problema, ang sabi, hindi daw boto o tutol yung nanay ng girl sa kanya. Pero pareho silang 20 years old. Ang tanong ko po, kailangan pa ba nila kumuha ng consent sa mga magulang ng girlfriend niya? Yes or no po? Yes. Mahalaga dun sa tanong mo, ang age nila. Sabi mo, 20 years parehas, old. yes. So very clear ang ating family code na between the age of 18 to 21, kasi 18 pwede ka na magpakasal, but between the age of 18 to 21, may kasamang parental consent. Literally, pipirma ang magulang nagsasabing, payag akong magpakasal ang anak ko. Pag hindi mo nakuha yon, voidable ang marriage, which means possible na habulin nyo ng parents later on na, ay, hindi kami nag-consent kasi requirement yun eh. Or possible na mismong yung pamangkin mo, pwede niyang ipawalang visa yung kasal niya for 5 years from the time she reaches the age of 21. So, para kasing what the law is protecting yung youth nung bata na, bata ka pa eh, makinig ka sa magulang mo. Sabi naman ng magulang, pakabait naman ito, okay naman kami, sige tuloy. Ayaw ibigay. So, voidable, which means valid until somebody goes to court and the court said it's void na. Oh, next question. Kuya Alan, Ate Pia, medyo may problema po ako. Maliit lang naman. So, meron po kasi akong stalker sa Facebook. And halos araw-araw po yun, nagme-message siya, good morning, kumain ka na ba? Tapos, kalaunan, nagsisend na siya ng medyo inappropriate na mga photos. Medyo uncomfortable na po ako sa mga messages niya. Respectfully, sinasabi ko naman po sa kanya na hindi ako interested makipag-friend sa'yo and hindi kita honestly kilala. So please stop messaging me. Pero persistent siya. Ang tanong ko po ngayon, ito po bang tao na to, para tumigil na siya once and for all, pwede ko po ba siyang kasuhan? Yes or no? A short answer ko is yes, you have the right to protect yourself, no? In many ways, actually. Pero pasok na pasok ka doon sa ating Safe Spaces Act. So this is a law around 2019. And ito ay considered na gender-based on sexual harassment. Kasi, yun nga, may inappropriate messages na. Tsaka honestly, ako yung sabihin mo lang, kumain ka na. I mean, come on. Style yan eh, di ba? Kahit nga sabihin mong walang serious na kabastusan, sino bang gumagawa nun? Mag-best friend, magnanay, o manliligaw? Nanay mo ba siya? Best friend mo ba siya? O, di ba? So, ba't siya mga musta kung anong ulam mo? Di ba? Sorry pero it's also part of your boundaries, di ba? So, on that note, yes, nagva-violate siya dito and pwede talaga siyang kasuhan. Thank you so much. Maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan, meron po kasong barkada na pilit na nililigawan yung babaeng may asawa. Sabi ko, wag niya nang ituloy. Makakasuhan po ba siya pag tinuloy niya yung panliligaw sa babaeng may asawa po? Ang sagot ko dyan ay yes. Assuming hindi pumatol pa yung babae Assuming lang na, yun nga, may asawa. Nag-good morning pa lang. Oo. Yun, gino-good morningan mo parati, nangliligaw, whatever, okay. Article 26 of the Civil Code, every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. The following and similar
acts, though they may not constitute a crime, constitute a criminal offense, shall produce a cause of action for damages, prevention, and other relief. Meddling, paragraph 2, meddling with or disturbing the private life or family relations of another. So wala tayong karapatan to alienate yung relasyon na may relasyon. Opo. Di ba? So, ba't halimbawa pumatol yung girl? So, sasabihin mo ngayon, oh, pumatol, wala. Eh, pag yung asawa, kinasuhan siya ng adultery. So ako, ang advice ko sa friend mo, kahit anong in love ka, taken na yun eh. Huwag mo na pakialaman. Thank you po. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, yung tropa ko po, merong niligawang babae na for 1 year. At dahil galante yung kaibigan ko, todo bigay siya dun sa babae. Mamahaling sapatos, mamahaling damit, flowers, chocolates. Nung huli, nalaman niya na mahilig sa mamahaling relo. Binigyan niya na mamahaling relo. Tapos yung babae, tinanggap lang yung relo pero hindi pa niya sinasagot yung, yung tropa ko. So, after 3 months, binasa niya yung tropa ko. Tapos yung tropa ko, kung naisip niya kung pwede ba niyang bawiin yung mamahaling relo. Pwede mo ba yun? Yes or no? Yes, pwede. Oh. Pag more than 5,000 pesos, kailangan may kasulatan. So, pag less than 5,000 pesos, you don't need a written instrument. So, hindi mo na pwedeng bawiin yon. Pero pag worth more than 5,000 pesos at walang kasulatan, wala kayong deed of donation, wala kang acceptance. Pwede bawiin. Having said that, I think kailangan nang baguhin yung batas na yon. Ang luma na nun, I was about to say, super luma. Yeah. So yung value ng 5,000 nung ginawa yung batas, magkano yun? So baka ngayon, ang halaga nun is 500,000. Yes. But anyway, but that's not the law. The law says 5,000. Thank you. Sa ating magbabalik ay bigayan na ng regalo at mga premyo. Maglalaro tayo ng Alan PFTX. Meron sa kanila mag-uuwi ho ng mga premyong 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Sa pagbabalik po ng